Grabe, excited na excited ako para sa kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Kung mahilig kayo sa mga kwentong nag-aapoy ang galit, palaban ng bida, at walang awang paghihiganti, ito na talaga ang hinihintay ninyo. Isipin mo to. 7 taon na nakalipas, tinapon lang siya sa gitna ng malakas na ulan ng sarili niyang asawa. Ang napakayaman at kinatatakutang bilyonaryo na si Johnson Del Rio. Pinagbintangan siyang nagtaksil, pinalabas na batay at halos malunod sa dagat dahil sa tusong mistress. Ang saklap, 'di ba? Pero plot twist mga te, hindi siya namatay. Nagbalik si Matilda bilang si Madam Matilda, mas maganda, mas mayaman at CEO na ng pinakamalaking kumpanya sa Asia at ang pinakamatindi, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang genius triplet sa 5 taong gulang pa lang pero kayang-kayang pabagsakin ng negosyo ng sarili nilang ama gamit lang ang isang laptop. Sino kaya ang muling luluhod kapag nagkaharap na ulit sila? Kakayanin kaya ng isang bilyonaryo ang bagsik ng rinang minsan niyang sinaktan? Ihanda niyo na ang inyong merienda at coffee dahil talagang mag-iinit ang mga damdamin natin dito. Ito ang The Billionaire's Wife Revenge, Return with Her Triplets. Simulan na natin. Isang gabi ng ulan, panlilinlang at dugoang trahedya. Doon nagtapos ang buhay ng dating Matilda Del Rio. 7 taon na nakakalipas, buong pusong nagmakaawa si Matilda sa paanan ng kanyang asawa. Ang kinatatakutan at makapangyarihang bilyonaryo na si Johnson Del Rio. Ngunit dahil sa maingat na binuong kasinungalingan ng kanyang tuso at inggiterang pamilya, kasama na ang walang awang mistress nitong si Chloe, itinapon ni Matilda sa gitna ng unos. Hindi pinaniwalaan ni Johnson ang kanyang pagbubuntis. Pinaratangan siyang taksil at pinalabas na patay matapos ang isang planado na aksidente sa gitna ng karagatan. Akala nila tuluyan na siyang nabura sa mundo. Nagkamali sila. Ngayon muling nagbukas ang pinto ng mga Del Rio Empire. Hindi na ang mahinhin, tanga at umiiyak na babae ang nakatayo sa harapan nila. Nagbalik si Matilda bilang si Madam Matilda, ang malamig, walang awa at pinakahangahangang CEO ng H&C Global na humahawak na ngayon sa kapalaran ng buong kumpanya ni Johnson. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang 3 alyado na walang sinumang nakapaghanda, ang kanyang triplets. Inaakala ng lahat na hindi umiiral. Adrian, ang 5 taong gulang na genius hacker na kayang pabagsakin ng stocks ng mga Del Rio sa loob lamang ng 3 segundo. Nathan, ang mabilis ng utak at tusong bata na handang gawing impyerno ang buhay ng sinumang magtatangka na magpaiyak sa kanyang ina. Isabella, ang tila anghel na bunsong anak na may ngiting nakakapagpatunaw ng puso ngunit may taglay na tapang na kayang magpaluhod sa pinakamayamang bilyonaryo sa Asia. Habang isa-isang nabubunyag ang mga maitim na lihim ng nakaraan at guguho ang mga planong binuo ni Chloe, matutuklasan ni Johnson ang pinakamasakit na katotohanan sa kanyang buhay. Ang 3 batang pilit na nagpapahirap sa kanya sa mundo ng negosyo ay ang sarili niyang mga anak. Mababayaran pa ba ng luha at pagod ang pagdurusa ng bilyonaryo ng 7 taong sakit at pang-aapi? O tuluyan ng wawasakin ng isang nagbabalik na reyna ang lalaking minsang minahal ng labis. Isang maaksyon, puno ng emosyon at nakakagigil na kwento at matamis na paghihiganti, pagbubunyag ng katotohanan at ang hindi mapipigilang kapangyarihan ng pag-ibig ng isang ina. Gumuhit ang matalim na liwanag ng kidlat sa kalangitan ng Maynila. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong Ninoy Aquino International Airport na tila ba nagbabadya ng isang malaking bagyo na darating sa lungsod. Ngunit sa kabila ng masungit na panahon, ang VIP Arrival Terminal ay punong-puno ng mga mamamahayag, mga litratista at mga kilalang personalidad sa mundo ng negosyo. Lahat sila'y naroon para sa iisang dahilan, ang pagdating ng pampribadong jet ng H&C Global Conglomerate, ang pinakamayamang investment firm sa Timog Silangang Asya. Nandito na raw ang bagong CEO ng H&C Group, si Madam Matilda. Sigaw na isang mamamahayag habang nakatutok ang kamera sa pinto ng VIP exit.
Totoo ba ang balita? Binili raw ng H&C Group ang higit 40% ng shares ng Del Rio Corporation sa loob lang ng 2 linggo? Tanong ng isa pang reporter. Hindi lang yon. Sila na ngayon ang may hawak ng kapalaran ng mga Del Rio. Bumukas ang malalaking pintuan ng terminal. Huminto ang ikot ng mundo ng lahat nang lumabas sa isang napakagandang babae. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting silk suit na lalong nagpalitaw sa kanyang maputing balat at hubog ng katawan. Nakaputong sa kanyang mata ang isang dark Chanel sunglasses. Bawat takbang ng kanyang matataas na stiletto naglalabas ng otoridad at lamig. Ito si Matilda, ngunit wala nang kahit kaunting bakas ng lumang Matilda na 7 taon ang nakalipas. Ang mahinhin, utu-uto at umiiyak na babae na itinapon sa gitna ng ulan. Sa kanyang magkabilang tabi 3 maliliit na bata na pawang mga nakasuot din ng matching mini executive suits at dark glasses. Ang kanilang tindig at kilos ay kapansin-pansin, parang mga haring maliliit na naglalakad sa gitna ng karamihan. "Mommy," panimula ni Nathan habang nakahawak sa kamay ng ina, habang isa niyang kamay may hawak na kalahating kinagat na strawberry donut. "Amoy adobo na ba rito sa Pilipinas? Sabi mo sa akin sa eroplano, masarap ang pagkain dito." Bahagyang lumambot ang malamig na mukha ni Matilda. Hinaplos niya ang ulo ng anak. "Hindi pa, Nathan. Airport pa lang to. Kapag natapos natin ang trabaho ngayon, kakain tayo ng pinakamasarap na adobo." "Mommy, according to my satellite tracking system, the man who hurt you 7 years ago is currently attending an emergency board meeting just 2 kilometers away." Seryosong bulong ni Adrian habang mabilis na gumagalaw ang kanyang maliliit na daliri sa isang pasadyang kulay itim na smart tablet. "I already bypassed their office security system. I can disable their elevators right now if you want." Natawa ng mahina si Matilda, isang tawang walang kasing lamig. "Good job, Adrian, but let us not rush. Let Johnson enjoy his last few minutes of peace." Mas masarap maningil kapag nasa tuktok sila ng kampante nilang mundo. "Mommy, I want chocolate ice cream first," singit naman ni Isabella habang mahigpit na yakap ang kanyang kulay pink na teddy bear. "Then after that, we destroy that bad guy's company." Bawal siyang mag-smile ngayon. Napahinto si Matilda sa paglakad. Dahan-dahan siyang yumuko, tinitigan ng magagandang mata ng kanyang bunsong anak. "Isabella, ilang beses ko bang ipapaalala sa'yo, wala kayong ama. Patay na ang ama ninyo nung gabing tinapon niya tayo. Ako lang ang pamilya ninyo." Bahagyang pumatak ang ulan sa labas at kasabay nito ang pagbabalik ng madadilim na alaala sa isip ni Matilda. 7 taon ang nakakalipas, basa ng ulan at dugo ang damit ni Matilda habang nakaluhod sa malamig na semento sa labas ng Del Rio Mansion. Nakahawak siya sa paa ng kanyang asawa. "Johnson, pakiusap. Magmamakaawa ko sa'yo," hagulhol ni Matilda. "Hindi ako nagtaksil sa'yo. Sa'yong batang to. Nagsisinungaling si Chloe, pakiusap. Wag mo kaming itapon ng anak natin." Ngunit walang awang tinabing ni Johnson Del Rio ang kanyang kamay. Ang mga mata ng bilyonaryo ay puno ng puot at galit habang hawak ang peking DNA report na ginawa ni Chloe. "Isuot mo yung basahan mo at lumayas ka na sa bahay ko, Matilda," galit na sigaw ni Johnson. "Hindi sa akin ang batang yan, kadiri ka. Huwag ka nang magpipakita sa akin kahit kailan dahil oras makita ulit kita. Ako mismong magpapakulong sa'yo." Noong gabing yon, matapos siyang ipagtabuyan ni Johnson, hinarang ng mga tauhan ni Chloe ang kanyang sasakyan. Sinakay siya sa isang lumang barko, tinapon sa gitna ng madilim at nagwawalang dagat para tuluyang patahimikin. Kung di siya nailigtas na isang matandang milyonaryo mula sa Singapore na nakakita sa kanya sa dalampasigan, patay na siya. Patay na rin sana ang 3 sanggol na nasa loob ng kanyang sinapupunan. "Madam Matilda?" Naging mabilis ang balik ni Matilda sa realidad nang magsalita ang kanyang matapat na sekretaryang si Mark. "Nakahanda na po ang fleet ng mga armored Escalade patungo sa Del Rio Tower. Naghihintay na rin po ang ating legal team." "Sige, papunta na tayo." Malamig na utos ni Matilda habang sinusuot muli ang kanyang sunglasses. "Oras na para maningil."
Samantala, sa ika-50 palapag ng Del Rio Tower, ang pinakamataas at pinakamayamang gusali sa Makati, nakatayo ang bilyonaryong si Johnson Del Rio sa tabi ng kanyang floor-to-ceiling glass window. Hawak niya ang isang baso ng Crystal Rock na may mamahaling whiskey. Sa labas, lumalakas ang ulan, katulad ng gabi nung tinapon niya si Matilda. 7 taon nang nakalipas. 7 taon na siyang walang tulog. 7 taon na siyang ginagambala ng pangarap, galit at higit sa lahat, ang matinding pagsisisi. 2 taon matapos mawala si Matilda, natuklasan niyang lahat. Natuklasan niyang peke ang DNA test na binayaran ni Chloe ang doktor at si Matilda walang ibang minahal kung hindi siya. Ngunit huli ng lahat, ang balita noon lumubog ang barkong sinakyan ni Matilda at walang natirang buhay. Matilda? Bulong ni Johnson habang nakatingin sa ulan. Nasaan ka man, patawarin mo ko. Mamatay ako sa sakit araw-araw nang dahil sa ginawa ko sa'yo. Biglang pumasok ang kanyang kanang kamay na si Leo. Halatang nanginginig ang boses. Sir Johnson, emergency po. Huminga na malalim si Johnson at uminom ng alak. Ano yon, Leo? Nasusunog ba ang gusali? Higit papuron, sir. Nakarating na po ang bagong majority shareholder ng H&C Group. Sila ang nakabili ng mga porsyentong binenta ng kapatid ninyo. Hawak na nilang higit 40% ng kumpanya natin. Bahagyang kumunot ang noo ni Johnson. Sinong kinatawan nila? Sino ang CEO? Isang nagngangalang Madam Matilda, sagot ni Leo. Nabitawan ni Johnson ang kanyang baso. Nabasag ito sa sahig at kumalat ang mamahaling alak kasama na ang mga piraso sa bubog. Napatigil ang paghinga ng bilyonaryo. Anong sinabi mo? Nanginginig ang buong katawan ni Johnson habang mabilis na hinahawakan ang kwelyo ng damit ni Leo. Anong pangalan? Madam Matilda. Po, sir? Wala pong binibigay na apelido sa papers pero kasalukuy na po silang umaakyat sa VIP elevator papunta sa boardroom. Nawala ng lakas ng mga binti ni Johnson ngunit pilit siyang tumakbo patungo sa elevator. Hindi maaari. Patay na siya. 7 taon ko nang hinanap ang bangkay niya. Patay na si Matilda? Sir, mag-ingat po kayo sa mga bubog. Sigaw ni Leo pero hindi na to narinig ni Johnson. Tumatakbo siya sa hallway na para bang taong nawawalan ng bait. Habang pababa ang elevator ni Johnson mula sa kanyang executive suite, pataas naman ang glass elevator na sakay si Matilda at ang triplets. Nakatayo si Matilda habang inaayos ang kulay pulang lipstick sa kanyang labi sa tulong ng salamin. Mommy, your heart rate just increased by 12%, wika ni Adrian habang nakatingin sa kanyang smartwatch. Are you nervous to see him? Isinara ni Matilda ang kanyang lipstick nang may malakas na tunog. No, my son. I am not nervous. I am starving for justice. Bubukas ang pinto ng grand boardroom ng Del Rio Corporation. Sa loob ng silid nakaupo ang 10 pinakamayamang shareholder ng bansa. Sa kabisera ng mesa ay nakaupo si Chloe Miller. Ang dating mistress na ngayon ay vice president na ng kumpanya at nag-aambisyon na maging bagong may-ari ng Del Rio Empire. Nakasandig to sa upuan na may palalong ngiti. Sino ba yung bagong CEO na yan at pinaghihintay tayo? Galit na reklamo ni Chloe habang inaayos ang kanyang alahas. Wala siyang karapatan na paghintayin ako. Bubukas ng maragsa ang malaking pinto ng boardroom. Naglakad si Matilda papasok. Ang tunog ng kanyang stiletto ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat hakbang niya ay may kasamang kapangyarihan at lamig na nagpatahimik sa lahat ng naroon. Dapat tayong lahat ng shareholder. Nanlaki ang mga mata ni Chloe. Nanginig ang kanyang mga labi at namutla ang kanyang mukha na parabang nakakita ng multo. Matilda? Sigaw ni Chloe, halos mawalan na ng boses. Buhay ka? Paano nangyaring buhay ka? Lumingon si Matilda kay Chloe. Isang napakagandang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagtatago ng matalim na talim ng kutsilyo. Bakit, Chloe?
Malamig na tanong ni Matilda habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang Chanel sunglasses. Nagulat ka ba na ang babaeng pinapatay mo 7 taon na nakakalipas ay nagbalik para kunin ang lahat ng sa kanya kasama ng ulo mo? Guard! Guards! Hysteric na sigaw ni Chloe. Arestuhin niyo ang babaeng yan. Isa siyang impostora. Pinalalabas niyang patay siya. Manahimik ka, Chloe. Isang kulog na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa pinto ng boardroom. Hingal na nakatayo roon si Johnson Del Rio. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang kulay puting polo ay may kaunting talsik ng alak at ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Napatitig si Johnson sa babaeng nakatayo sa dulo ng mesa. Ang babaeng gabi-gabi niyang iniiyakan, ang babaeng pangarap niyang makitang muli kahit sa huling sandali ng kanyang buhay. Matilda, bulong ni Johnson. Para siyang pinagsakluban ng langit at ng lupa. Ang matigas at kinatatakutang bilyonaryo, dahan-dahang nanginginig ang buong katawan. Dahan-dahan humarap si Matilda kay Johnson. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Walang takot, walang pangamba, at walang pagmamahal. Pure, unadulterated coolness. Long time no see, Mr. Del Rio. Malamig na wika ni Matilda. Natahimik ang buong silid. Walang sino mang shareholder ang nangahas na huminga ng malakas habang nakatingin sina Johnson at Matilda. Sa loob na 50 palapag ng Del Rio Tower, ang hangin ay parang napuno ng kuryente at ng yelo. 7 taon. 7 taon na puno ng galit, sakit at paghihiganti para kay Matilda. At 7 taong puno ng impyerno, pagsisisi at pangungulila para kay Johnson. Matilda, ikaw nga, buhay ka! Nanginginig ang boses ni Johnson. Tila nawala ng bait ang bilyonaryo. Wala siyang pakialam sa mga board of directors na nakatitig sa kanya. Lakad-takbo siyang lumapit kay Matilda habang ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa mga nag-uunang luha. Sinusubukan niyang hawakan ang magkabilang balikat ng babae upang siguraduhin hindi ito isang panaginip lamang. Ngunit, bago pa man umabot ang kanyang kamay, mabilis na humarang si Mark, ang matangkad at matibunong sekretarya ni Matilda. Back off, Mr. Del Rio. Mariin at walang takot na banta ni Mark habang tinutulak ng bahagya ang dibdib ni Johnson. You are not allowed to touch our Chief Executive Officer. CEO? Kunot noong tanong ni Johnson, pilit tumudungaw sa balikat ni Mark para lang makita ang mukha ng dating asawa. Matilda, makinig ka sa akin. San ka galing? Akala ko patay ka na sa dagat. Araw-araw ko naghahanap sa'yo. Nawala? Patay? Tumawa ng mahina si Matilda. Isang tawa na may kaunting saya, kundi puno ng matinding buot. Yan ba ang pinalabas ninyo sa kabit mo matapos ninyo ko ipatapon sa gitna ng unos? Natutuwang malaman na nag-aalala ka pala, Mr. Del Rio. Akala ko ba basahan lang ako na pwedeng apak-apakan at itapon sa kangkungan? Hindi yan totoo, Matilda. Hysteric na sigaw ni Chloe habang tumatakbo rin palapit sa kanila. Hawak ang kanyang mamahaling Gucci bag. Johnson, huwag kang maniwala sa kanya. Nagbalik siya para sirain ang kumpanya natin. Isa siyang impostora. Baka ginawa lang niyang rito kay mukha niya para magpanggap na asawa mo. Manahimik ka, Chloe. Isang malakas sa sigaw ang binitawan ni Johnson na kinaratal ng mga salamin sa boardroom. Humarap siya kay Chloe na may mga matang parang papatay. Huwag kang magkakamaling magsalita ng masama laban sa asawa ko. Muling humarap si Johnson kay Matilda. Ang kanyang boses ay naging pakiusap. Matilda, nalaman ko ang lahat. Nalaman ko na matapos kang mawala na pinakailaman ni Chloe ang DNA test. Nalaman ko ang pambubugbog at pangbabanta niya sa'yo. Pinahanap kita sa buong mundo, Matilda. Pinakulong ko ang doktor na nagpalit ng resulta. Huli na ang lahat para dyan. Johnson, malamig at mabilis na putol ni Matilda. Ating pinalit ang kanyang salamin sa mesa ng may malakas na kalog. Nandito ako hindi para sa mga langkenta mong drama at dahilan. Nandito ako bilang bagong may-ari ng 40% shares ng Del Rio Corporation sa ilalim ng H&C Group. Nilapag ni Mark ang isang makapal at kulay itim na folder sa gitna ng boardroom table.
Starting today, dagdag ni Matilda habang nakatingin sa mga natatakot na shareholders. I will be executive co-chairman of this company. I hold the absolute veto power over all major investments. At ang unang panukala ko bilang co-chairman, tanggalin si Chloe Miller sa posisyon bilang vice president at agad ipaaresto dahil sa pagnanakaw ng pondo ng nakaraang 3 taon. Ano? Pagnanakaw? Paano mo nalaman yan? Sinungaling ka? Nanlalamig at pawis na sigaw ni Chloe. Tinaas ni Matilda ang kanyang kamay. Adrian, pakipindot ang screen. Nagtaka ang lahat nang bumukas ang malaking glass sliding door ng boardroom. Pumasok ang ilang 3 maliliit na bata. Si Adrian ay seryosong humahakbang habang hawak ang kanyang custom high-tech laptop. Si Nathan cool na pumasok habang dahan-dahang kinakagat ang kanyang strawberry donut at si Isabella naman nakahawak sa nilayan ng suit ng kanyang kuya habang hawak ang kanyang pink teddy bear. Sa isang pindot lang ni Adrian sa kanyang smartwatch, ang dambuhalang presentation screen sa boardroom ay mabilis na nagpalit ng display. Lumabas doon ang libo-libong mga dokumento, peking resibo at ang mga lihim na offshore bank accounts ni Chloe sa Cayman Islands, kung saan niya inilapit ang higit 500 milyong piso mula sa kumpanya. All money transfers were executed using fake dummy accounts registered under your mother's maiden name, Miss Chloe Miller. Malamig at mataktikang pahayag ni Adrian. I traced your IP address in less than 4 minutes. The Securities and Exchange Commission has already received a copy of these files. 3 bata? Napanganga si Johnson habang nakatingin sa 3 maliliit na tao na pumasok sa silid. Nang ilipat ni Johnson ang kanyang tingin sa mukha ni na Adrian at Nathan, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ang hugis ng mukha, ang matatalim na mga mata, ang korba ng ilong at kahit ang paraan ng pagtaas ng kilay, kamukhang kamukha niya ang 2 batang lalaki. At ang batang babae naman hawig na hawig sa mga lumang litrato ni Matilda nung bata pa ito. Matilda, ang mga batang to, nanginginig ang buong katawan ni Johnson. Umalpas sa malalaking patak ng luha sa kanyang mga mata. Sila ba? Sila ba ang mga anak natin? Ang mga sanggol na nasa tiyan mo nung gabing yon? Mister, huwag kang masyadong assuming. Sagot agad ni Nathan habang kinakagat ang huling bahagi ng kanyang donut at pinupunasan ang labi. Mommy's children lang kami. Wala kaming tatay na bulag, tanga at madaling maloko ng amoy lupang babae dyan sa tabi mo. Nathan, watch your language. Mahinang paalala ni Matilda, bagaman may kaunting sarkastikong ngiti sa kanyang labi. I am just stating a legal and biological fact, Mommy. Parumal na sagot ni Nathan. Sila, tuluyang nawala ng kontrol si Johnson sa kanyang emosyon. Nalapit sana siya upang yakapin ng mga bata, ngunit mabilis sumarang si Adrian at iniharap ang kanyang tablet na may nakalabas na pulang button. If you move 1 step closer, Mr. Del Rio, I will trigger an automated dump sell order of your foreign stock portfolios. Banta ni 5 taong gulang na si Adrian. Ang kanyang boses ay walang alinlangan at parang isang veteran Wall Street trader. Try me. I can wipe out 20% of your net worth before you can even touch my sister. Adrian, Nathan, Isabella? Bumagsak ang 2 tuhod ni Johnson Del Rio sa malamig na semento ng boardroom. Ang kinatatakutan at pinakamakapangyarihang bilyonaryo sa Asia ay tuluyang napaluhod at umiyak nang walang kasing sakit sa harap ng 3 maliliit na bala. Patawarin ninyo si Daddy, hagulhol ni Johnson habang nakatungo sa sahig. Sabi nang wala kaming daddy eh. Mariing sigaw ni nabunsong si Isabella habang pilit nagtatago sa likod ng binti ni Matilda. Pinalayas at paiyak ninyo si Mommy noon sa ulan. Isang masamang tao kayo. Bad guy. Inayos ni Matilda ang kanyang blazer at tinignan si Johnson na nakaluhod sa kanyang paanan. Walang kahit kaunting awa sa kanyang mga mata, kundi galit ng kasing lalim ng karagatan. Nakita mo yan, Johnson? Bulong ni Matilda habang nakayuko sa kanya, sapat lang para marinig ng lalaki. Hindi lang ako nagbabalik para singilin ka. Ang sarili mong dugo at laman ng susunod na magdadapa sa'yo. Tumingin si Matilda sa mga pulis na katututok lamang sa pinto ng boardroom.
Officers, arrest Miss Chloe Miller for grand embezzlement and corporate fraud. Malamig na utos ni Matilda. Boardroom adjourned. Matilda, pakinggan mo ko. Sigaw ni Johnson habang mabilis na tumatayo at tumahabol kay Matilda sa mahabang hallway na executive floor. Bitawan mo ko, Mr. Del Rio. Sigaw ni Matilda nang mabilis na hawakan ni Johnson ang kanyang pulso. Hindi kita bibitawan. 7 taon akong nabuhay sa impyerno. Gabi-gabi akong umiiyak at nagmamakaawa sa Diyos na ibalik ka sa akin. Hayaan mo akong magpaliwanag. Sigaw ni Johnson habang may luha sa kanyang mga mata. Bago pa makatagon si Matilda, mabilis na ginawa ng triplets ang kanilang aksyon. Si Nathan mabilis tinapakan ng buong lakas ang mamahaling leather juice ni Johnson sa pamamagitan ng kanyang matigas sa sapatos. Habang si Isabella naman, binuksan ang kanyang kulay orange na juice bottle at buong lakas na ibinuhusto sa mukha at sa mamahaling Italian suit ng bilyonaryo. Layuan mo ang mommy namin, bad guy! Sabay na sigaw ng dalawa habang tinutulak ang natigilang si Johnson. Matapos ang malaking kaguluhan at eksena sa Del Rio Tower, tahimik na bumalik sina Matilda at ang triplets sa kanilang luxury penthouse sa tuktok na isang kilalang skyscraper sa Bonifacio Global City. Nakaupo si Matilda sa may malaking glass window habang nakatingin sa naglalakihang ilaw ng lungsod ng Taguig. Sa kabila ng kanyang tagumpay, na may pamukha kay Johnson ang kanyang pagbabalik at may pakulong si Chloe, masakit pa rin ang kanyang dibdib. Akala niya bakal na ang kanyang puso, ngunit nang makita niya ang pagluhod, pag-iyak at matinding pagmamakaawa ni Johnson sa boredom kanina, may matinding kirot pa rin siyang nararamdaman. Bakit ngayon ka pa umiiyak, Johnson? Bakit kung kailan natutunan ko ng mabuhay nang wala ka? Tanong ni Matilda sa kanyang sarili. Mommy, your body temperature is slightly cold and your eyes are puffy. Marahang sabi ng bunsong si Isabella habang inaabot isang baso mainit na gatas. Are you sad because of that bad guy? Mabilis pinunasa ni Matilda ang kaunting luha sa gilid ng kanyang mata at ngumiti sa anak. Hindi, baby. Pagod lang si mommy sa biyahe at sa mga meeting. Salamat sa gatas. Don't worry, mommy. Singit ni Nathan habang nakaupo sa sahig at may ginugupit na papel. I already registered Johnson Del Rio's private vehicle plate numbers on 5 different dark web databases. Every 30 minutes, his car will automatically receive fake parking violations, speeding tickets, and throwaway warnings from the MMDA system. Bahagyang natawa si Matilda sa kalokohan ng anak. Nathan, wag mo nang gawin yan. Masyadong abala ang mga tao sa pamahalaan para sa ganyan. It's fine, mommy. He deserves much worse. Cool na sagot ni Nathan habang kumakain ulit ng kanyang tsokolate. Mommy, lumapit si Adrian habang malibilis na pumipindot sa kanyang customized laptop. I just bypassed the firewall of the Del Rio Mansion's private surveillance cameras. Johnson just arrived at his estate. Napatigil si Matilda. Anong ginagawa niya? According to the audio feed, he personally oversee the handover of Chloe Miller to the Quezon City Police District. Paliwanag ni Adrian sa kanyang malamig at mataktikang boses. He also fired his entire legal team from 7 years ago for failing to investigate the fake DNA documents, and now he is inside the locked room. Anong kwarto? Tanong ni Matilda, bagaman may hinala na siya sa sarili. Your old bedroom, mommy? Sagot ni Adrian habang inililipat ang screen kay Matilda. Nang tingnan ni Matilda ang screen, malamig ang kanyang mga kamay. Sa kabila ng 7 taong nakalipas, ang kanyang lumang kwarto sa Del Rio Mansion, walang kaunting pagbabago. Nakatago pa rin ang kanyang mga damit sa closet, ang kanyang mga libro sa shelf at ang kanilang wedding photo na nooy nabasag ay muling pinaayos at nakasabit sa gitna ng dingding. Nakatayo si Johnson sa gitna ng silid habang nakahawak sa isang lumang panyo ni Matilda. Ang dambuhalang bilyonaryo ay nakaluhod sa gilid ng kama habang yumuyugyog at umakagulhol sa pag-iyak. Matilda, patawarin mo ko, pakiusap. Ang boses ni Johnson na narinig mula sa audio ng speaker ng laptop ni Adrian. Napahigpit ang hawak ni Matilda sa kanyang baso. Isara mo na yan, Adrian? Yes, mommy.
Mabilis sinara ni Adrian ang kanyang laptop. Should I execute phase 2 of our plan to bankrupt his personal side investments? Hindi na muna. Pabulong na sabi ni Matilda. Hayaan natin siya na magdusa sa sarili niyang konsensya. Samantala, sa Del Rio Mansion, hindi na nakatagal pa si Johnson sa loob ng silid. Lumabas siya habang puno ng luha ang kanyang mga mata at namumula ang kanyang mukha. Pumasok ang kanyang matapat na kanang kamay na si Leo. Sir Johnson, natagpuan na po ang ating intelligence team ang kinaroroonan ni na Madam Matilda. Sa Grand Hyatt Penthouse po sila sa BGC nakatira. Maganda ng 5 sasakyan. Mabilis at desperadong utos ni Johnson habang pinupunasan ang kanyang mukha. Bibili ako ng lahat ng pinakamagandang laruan sa buong bansa, lahat ng pinakamasarap na chocolates, imported fruits at mga damit para sa mga bata. Sir, sa tingin niyo po ba tatanggapin nila yon? Nag-aaralang tanong ni Leo. Galit na galit po si Madam Matilda sa inyo at ang 3 bata. Pader po ang katapat niyo sa kanila, sir. Masyado matalino at tila si nanay na kamuhian kayo. Napahawak si Johnson sa kanyang mukha at napasandal sa dingding. Ang bawat salita ni Leo ay parang kutsilyo na bumabaon sa kanyang puso. Kasalanan ko ang lahat, Leo, higmi ni Johnson. Naging tanga at bulag ako. Pinaniwalaan kong mga gawa-gawang kwento at ebidensya ni Chloe dahil sa sobrang selos at galit. Di ko man lang pinakinggan si Matilda nang magmakaawa siya sa paanan ko habang umuulan. Wala akong kwentang ama. Wala akong kwentang asawa. Muling nagkaroon ng determinasyon sa mga mata ng bilyonaryo. Kinuha ang kanyang jacket at susi ng kotse. Pero hindi ako susuko, Leo. Kung kailangan lumuhod ako sa harap ng penthouse niya araw-araw para lang mapatawad niya ako at makilala ko ng mga anak ko, gagawin ko. Kahit ubusin ko ang buong kayamanan ko, mabawi ko lang sila. Kinabukasan na 6:00 ng umaga, nagising si Matilda sa paulit-ulit na tunog ng doorbell sa kanyang penthouse. Nang buksan ng kanyang bodyguard na si Mark ang pinto, laking gulat ng lahat na makita si Johnson Del Rio na nakatayo sa labas ng hallway. Nakasuit pa rin ito, ngunit halatang walang tulog. May maitim sa ilalim ng kanyang mga mata, gulo-gulo ang buhok, ngunit may bit na napakalaking kulay pink na teddy bear na halos mas mataas pa sa tao. 2 pinakabagong high-end gaming laptops at 3 malalaking kahon ng mahaling pastries at sariwang prutas. Good morning, Mark. Good morning, Matilda. Nakangiting sabi ni Johnson, bagaman halatang nanginginig ang kanyang mga kamay sa kaba. Dinalan ko kayo ng almusal at ilang maliliit na regalo para sa mga bata. Dahan-dahan lumabas ang triplets mula sa kanilang kwarto habang nakasuot pa ng kanilang mga pajama. Sino yung maingay sa labas? Tanong ni Nathan habang nag-uunat. Yung lalaking binuhusan natin ng juice at tinapakan ko ang sapatos kahapon. I don't need a commercial laptop. I build my own quantum servers. Malamig na wika ni Adrian habang nakatitig sa mga kahon ng laptop. Tumingin ang bunsong si Isabella sa dambuhalang teddy bear. Nanginginig ng kaunti ang kanyang magagandang mata dahil sa laki at kakuitan nito, ngunit mabilis siyang nag-cross arms, tinaas ang kanyang chin at nagsalita ng napakasungit. My teddy bear at home is way softer than that. At ang sabi ni Mommy, bad energy daw ang mga gifts galing sa mga strangers. Napalunok si Johnson. Mas masakit pa palang tanggihan at ineject ng sariling mga anak kaysa mawala ng 10 bilyong piso sa isang bumabagsak na negosyo. I am not a stranger, my sweet Isabella. Mahinang pakiusap ni Johnson habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng bata para makapantay ang kanilang tingin. I'm your daddy. Ako ang daddy ninyo. Hindi ka namin, Daddy? Mariing sigaw ni Matilda habang mabilis na humaharang sa gitna ni Johnson at ng mga bata. Iwan mo ang mga basura mo dyan sa labas at umalis ka na, Johnson. Huwag mong gagamitin ang pera mo para bilhin ang mga anak ko. Matilda, pakiusap. Mark pakilak ang pinto. Malamig na utos ni Matilda bago tinalikuran ng lalaki. Habang dahan-dahang nagsasara ang pinto ng penthouse, nakita ng triplets at ni Matilda ang luhang muling pumatak mula sa mata ng dating walang awang bilyonaryo, habang nananatili itong nakaluhod sa malamig na semento ng hallway.
Kahit pinalayas at ipinagtabuyan ni Matilda si Johnson sa kanyang penthouse sa BGC, hindi pumasok sa isip ng bilyonaryo ang sumuko. Sa katunayan, ginawa niyang pagkakataon ng bawat araw upang makalapit sa kanyang pamilya. At dahil co-chairman na si Matilda ng Del Rio Corporation sa ilalim ng H&C Global, walang nagawa ang babae kung hindi harapin si Johnson sa isang executive floor araw-araw para sa malaking modernization project ng kumpanya. Sa loob ng napakalaking executive office sa 50th floor, malamig na pumasok si Matilda. Nakasuot siya ng isang eleganteng emerald green blazer at black pencil skirt na lalong nagpapatangkad sa kanyang kaakit-akit na tindig. Inilapag ni Matilda ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mahogany desk ni Johnson. Here is the budget proposal and structural design for the new regional pediatric hospital project, Mr. Del Rio. Malamig at formal na pahayag ni Matilda. Kailangan natin ang pirma mo para maipalabas ang pondo ngayong hapon. Inabot ni Johnson ang mga papeles. Ngunit sa halip tingnan ng mga numero at ang mga plano, nakatitig lang ang kanyang mata sa mukha ni Matilda. Masasalamin sa kanyang mukha ang matinding pagod, pag-aalala at ang hindi may kakailang pagmamahal. Matilda, pumayat ka, mahinang sabi ni Johnson habang dahan-dahang itinatabi ang mga papeles. Hindi ka ba kumakain ng maayos? Nagpapadala ako ng almusal sa penthouse niyo araw-araw pero ibinabalik din ng mga guards. Nag-aalala ako para sa kalusugan mo. Mabilis na inirapan siya ni Matilda habang ang kanyang mga mata nananatiling matigas tulad ng bato. Mr. Del Rio, corporate affairs lang ang ipinunta ko rito. Walang lugar ang personal mong buhay sa opisina ko. Pero mahan mo lang yan para makapagtrabaho na ako. Paano magiging purely business kung ikaw ang kaharap ko? Biglang tumayo si Johnson at mabilis na lumapit sa kabilang dako ng mesa. Matilda, pakiramdam ko, mababaliw ako sa nakalipas na 7 taon. Naranasan ko nang mamatay sa sakit nung akala ko pinalubog ka sa dagat. Ngayong nandito ka na sa harapan ko, napakahinga ka ba na naasahan mong magiging profesional ako habang nakikita kitang nasasaktan at galit sa akin? Kasalanan mo ng lahat ng yan, Johnson. Galit na sigaw ni Matilda habang humaharap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit habang kanyang boses ay nanginginig sa matagal nang nakatagong sakit. Nakalimutan mo na ba? Naniniwala ka sa mga kwento ni Chloe. Sinabi mo sa mukha ko na ang batang nasa sinapupunan ko hindi sa'yo. Pinagtabuyan mo ko sa gitna ng malakas na ulan habang nagmamakaawa ko sa paanan mo at pagkatapos doon pinalubog ng mga tao nyo ang barkong sinakyan ko. Nanginig ang buong katawan ni Johnson. Nawalan siya ng lakas sa kanyang mga binti at pilit na humahakbang pabalik. Hahawakan sana niya ang mga kamay ni Matilda upang magmakaawa, ngunit pilit at mabilis na nilayon ng babae ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam na ipapalubog ka nila, Matilda. Sinusumpa ko sa Diyos. Wala akong alam sa plano ni Chloe at ng mga tauhan niya. Umiiyak at desperadong sigaw ni Matilda. Patawarin mo ko, si Johnson. Sobrang nagdilim ang paningin ko noon dahil sa galit, sa inggit, sa mga peking DNA test na pinakita nila sa akin. Naging tanga ako, naging bulag ako, inaamin ko. Araw-araw kong pinagsisisihan ang gabing yon. Ang pagsisisi mo ay hindi makabubura. Sa 7 taong wala ang mga anak ko ng ama, sigaw ni Matilda, habang ang luhay tuluyan ng pumatak sa kanyang mga pisngi. Ang luha mo hindi makabubura sa mga gabing umiiyak ako sa ospital sa Singapore habang halos mamatay ako sa pagpapanganak sa triplets mag-isa. Wala ka ron, Johnson. Wala ka nung kailangan ka namin. Biglang bumukas ng malakas ang double doors ng executive office. Pumasok ang 3 bata kasama ng sekretaryang si Mark. Nakita ng triplets ang kanilang ina na umiiyak habang si Johnson naman ay nakatayo sa harap nito na may luha rin sa mga mata. Mommy! Mabilis na tumakbo ang bunsong si Isabella, mahigpit na niyakap ang binti ni Matilda. Is the bad guy shooting at you again? Don't cry, Mommy. No, Isabella. Pilit pinalambot ni Matilda ang kanyang boses at mabilis pinunasan ng mga luha sa kanyang mga mata. Nag-uusap lamang kami ng Mr. Del Rio na yan. Mabilis na humahakbang si Adrian patungo sa gitna ng silid, habang mabilis pinalalabas sa isang legal document sa kanyang tablet.
Mr. Del Rio, according to Article 356 of the Revised Penal Code and Republic Act 9262, causing severe emotional distress to a mother in front of her child constitutes psychological violence. Malamig at mataktikang pahayag ng 5 taong gulang na si Adrian. I have already drafted an emergency restraining order. Do you want me to file this to the regional trial court now? Napatitig si Johnson sa kanyang panganay na anak. Sa kabila ng matinding sakit sa kanyang dibdib, hindi mapigilan ng bilyonaryo ang makaramdam ng matinding paghanga at lungkot. Adrian, napakatalino mo, anak. Hawig na hawig mo ko nung bata pa ako. Ganyan din akong mag-isip at magsalita. I am nothing like you. Walang alinlangan at malamig na sagot ni Adrian habang nakatitig sa mga mata ng ama. I protect my family at all cost. You, on the other hand, destroyed yours. Parang nasaksak ng daan-daang kutsilyo ang puso ni Johnson sa mga salita ng sarili niyang anak. Napasandal siya sa kanyang desk, tila nawala ng lakas na tumayo ng maayos. Lumapit din si Nathan habang may hawak na isang maliit na voice recorder. I recorded your confession earlier, Mr. Del Rio. You explicitly admitted that you were stupid, blind, and reckless 7 years ago. If you don't approve Mommy's regional hospital budget proposal right this second, I will upload this unedited audio file directly to Bloomberg and CNBC. Let's see what happens to your company's stock value tomorrow morning. Napatingin si Johnson kay Nathan. Kahit umiiyak at nasasaktan, napatawa ng mahina ang bilyonaryo sa gitna ng kanyang mga luha. Bilib na bilib siya sa tapang, talino at diskarte ng kanyang mga anak. Sila mga Del Rio, mga batang walang kinatatakutan. Pipirmahan ko ang proposal, Nathan, pabulong na sabi ni Johnson habang mabilis na kinuha ang kanyang gold Parker pen at pinalagdaan ang bawat pahina ng kontrata nang di man lang binabasa ang nilalaman nito. Pipirmahan ko kahit anong gusto ninyo. Ibibigay ko ang lahat ng meron ako basta't pakiusap. Huwag niyo lang akong ipagtatabuyan. Hayaan niyo lamang akong maging parte ng buhay ninyo. Inagaw agad ni Matilda ang mga kontrata mula sa mesa ni Johnson. Aalis na kami. Malamig na wika ni Matilda habang inaayos ang kanyang mga papeles. At pakiusap, Johnson, huwag kang nang magpapakita sa amin sa penthouse. Habang dahan-dahang naglalakad, papalabas si Matilda kasama ng triplets na nakahawak sa kanyang mga kamay, sinundan sila ni Johnson ng tingin mula sa pinto ng kanyang opisina. Hindi ako susuko, Matilda. Mahinang bulong ni Johnson sa sarili habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat parang mabuo ko ulit ang pamilyang pumatay sa sarili kong kasalanan. Nakalipas ang 2 linggo matapos ang matinding sagutan sa opisina. Sa kabila ng malamig na trato at paulit-ulit na pagtataboy ni Matilda at ng triplets, hindi pa rin huminto si Johnson. Araw-araw siyang nagpapadala ng mga sariwang bulaklak, mga mamahaling laruan at espesyal na pagkain sa penthouse at sa opisina ni Matilda. Ngunit tulad ng inaasahan, ipinamimigay lamang ng mga bata ang mga ito sa mga security guard, janitor at staff ng gusali. Ngunit nung hapon ng linggo, sa isang di inaasahang pagkakataon, nagbagong ikot ng mundo ng pamilya Del Rio. Nasa isang kilalang luxury shopping mall sa Bonifacio Global City si Matilda kasama ng kanyang 3 anak upang bumili ng mga gagamitin ng mga bata para sa kanilang espesyal na klase. Habang bumibili si Matilda ng mga libro sa loob ng isang malaking bookstore, nagpaalam si Nathan at Adrian na pupunta muna sa malapit na banyo. Habang si Isabella na may natutuwa at nakatayo, nakasuot ng maitim na jacket ang dahan-dahang lumalapit. Yan ang bunsong anak ni Del Rio, sigurado ko, bulong ng isang lalaki sa kanyang kasama. Sinabi ng tauhan ni Miss Chloe, kidnapin natin ang bata para maipagpalit sa mga ebidensya at pondo. Bago pa man makasigaw si Isabella, mabilis na lumapit ang 2 lalaki. Hinawakan ng isang magkabilang kamay ng bata habang ang isa naman mabilis na nagtakip ng panyo ng may kemikal sa bibig at ilong nito. Mommy! Mommy! Supil na sigaw na Isabella habang nalalaban, pilit tinatakpan ng paa ng lalaki. Narinig ni Matilda ang mahinang sigaw mula sa labas ng bookstore. Nang tumingin siya sa pinto,
Halos suminto ang tibok ng kanyang puso nang makitang inilalayo at binubuhat ng dalawang lalaki si Isabela patungo sa emergency exit. Isabela! Sigaw ni Matilda habang ibinabagsak ang hawak ng mga libro. Mabilis siyang tumakbo ng buong lakas ngunit napakalayo ng kanyang kinaroroonan at napakaraming tao sa mall. Tulong! Ang anak ko! Kidnappers! Saktong lumalabas sina Adrian at Nathan mula sa banyo nang marinig ang gulo. Mommy, kidnappers of the West Wing emergency stairwell. Mabilis sa sigaw ni Adrian habang mabilis pinipindot ang alarm button sa kanyang smartwatch para sa mall-wide lockdown. Ngunit masyadong mabilis ang mga kriminal. Ang hindi alam ng lahat, nasa mall din si Johnson Del Rio nung oras na yon. Araw-araw niyang tinatalaga ang sarili na maging lihim na tagaprotekta ng kanyang pamilya mula sa malayo. Nang marinig niya ang sigaw ni Matilda at ang pangalan ng kanyang bunso, tila nagdilim ang buong paligid ng bilyonaryo. Isabela! Galit na sigaw ni Johnson. Mabilis pa sa kidlat na tumakbo si Johnson. Nilakdawan niya ang mga escalator at mabilis sumunod sa emergency stairs patungo sa basement parking lot. Nakarating ang mga kidnapper sa madilim na bahagi ng parking lot kung saan nakaparada ang isang itim na van na walang plaka. Isasakay na sana nila ang nangihinang si Isabela nang biglang humarang ang isang mabilis na figura. Bitawan yung anak ko, ungol ni Johnson habang ang kanyang mga mata parang sa isang leon, galit na galit. Sino ka ba? Huwag kang makialam dito kung ayaw mong mamatay, sigaw ng isang kidnapper habang naglalabas ng patalim. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Johnson. Lumapit siya at binigyan ng isang matinding right hook punch ang unang kidnapper. Sa lakas ng tama, lumagpot ang lalaki sa simento at nabitawan si Isabela. Aray! Ang mukha ko! Sigaw ng lalaki. Isabela, tumakbo ka sa mommy mo, dali! Sigaw ni Johnson habang pinoprotektahan ng kanyang katawan ang bata. Umiiyak na tumakbo si Johnson sa kanyang anak na nakatakbo ng ligtas. Ang ikalawang kidnapper ay mabilis sa sumugod mula sa kanyang likuran. May hawak tong matalas at mababang uri ng knife, hunting knife. Sira ka, Del Rio. Pinakulong mo ang boss naming si Chloe at sinira mong buhay namin? Magdusa ka. Sigaw ng lalaki. Lumingon si Johnson ngunit huli na ang lahat. Sa halip na umiwas at masaktan ang kanyang pamilya na nasa likuran lamang niya, ginamit ni Johnson ang sariling katawan upang maging harang. Isang malakas at mariing saksak ng kutsilyo ang direktang tumarak sa tagiliran ni Johnson. Napadaing si Johnson habang bumabaon ang patalim sa kanyang katawan. Johnson! Hiyaw ni Matilda habang nakatakip ang mga kamay sa kanyang bibig sa matinding sindak. Kahit nakatarak ang kutsilyo sa kanyang tagiliran at umaagos ang napakaraming dugo, ay hindi pinalampas ni Johnson ang kriminal. Gamit ang natitira niyang lakas, pinalupog niya ang leeg ng lalaki at mabilis tong sinalang sa semento hanggang sa mawalan to ng malay. Umalingaw-ngaw ang sirens ng mga pulis at mga security sa buong parking lot. Bumagsak si Johnson sa malaking simento. Hawak-hawak niya ang kanyang sugat habang kulay puting polo niya ay mabilis na nababalot ng pulang dugo. Johnson! Johnson! Patakbong lumapit si Matilda at mabilis na lumuhod sa simento. Nilagay niya ang ulo ni Johnson sa kanyang kandungan habang nanginginig ang kanyang kanang kamay sa matinding takot. Pilit niyang pinipindot ang sugat upang pigilan ang pag-agos ng dugo. Bakit ka pumasok doon? Bakit mo ginawa yun? Nababaliw ka na ba? Nakatitig si Johnson sa mukha ni Matilda. Kahit namumutla na ang kanyang labi at nahihirapang huminga, may kaunting ngiti sa kanyang mga mata. Gagawin ko ang lahat para sa iyo at sa mga anak natin, Matilda. Mahinang-mahinang bulong ni Johnson habang pilit inaabot ang kamay ng asawa. Kahit buhay ko pa ang kapalit, para lang makabawi ako ng 7 taong sakit na ibinigay ko sa iyo. Lumapit ang triplets. Si Isabela ay umiiyak ng napakalakas habang hawak ang kamay ng ama. Daddy, wag ka pong mamamatay. Bad guy, don't die please. Napatigil ang ikot ng mundo ni Johnson. Ang 7 taon niyang pinangarap na marinig ang salitang daddy ay tuluyan ng binitawan ng kanyang bunsong anak.
Isabella, tinawag mo kong Daddy? Mahinang tanong ni Johnson habang pumapatak ang luha sa kanyang namumutlang pisngi. Daddy, please, hold on. Umiiyak na rin si Nathan habang inilalabas ang kanyang panyo. Si Adrian naman palaging malamig at matipuno, nanginginig din ng mga daliri habang mabilis tinatanggal ang kanyang sariling blazer upang itakip sa sugat ng ama. Hold on, Dad. The paramedics are inside the building. Don't you dare close your eyes. Ngunit umiti ng bahagya sa Johnson habang dahan-dahang tumitingin sa kanyang 3 anak at sa asawang si Matilda. Patawarin mo ako, Matilda. Mahal na mahal ko kayo, bulong ni Johnson bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata at nawalan ng malay sa kandungan ng asawa. Johnson, Johnson, gumising ka! Sigaw ni Matilda habang tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha sa gitna ng parking lot. Makalipas ang 5 mahahabang oras sa labas ng VIP Emergency Operating Room ng St. Luke's Medical Center, ang buong hallway ng ospital ay napuno ng matinding katahimikan at kaba. Nakaupo si Matilda sa mga malamig na bakal na upuan. Ang kanyang mga kamay, balot pa rin ang natuyong dugo ni Johnson mula sa parking lot. Ang kanyang matay mamula-mula at tulala habang nakatitig sa pulang ilaw na nakasulat na Surgery in Progress. Sa kanyang tabi, ang triplets ay pawang mga nakatutog at hindi rin maakyatang umalis. Si Isabella ay nakasandal sa kandungan ni Matilda habang nakakulong sa kanyang mga braso ang pink teddy bear. Si Nathan naman tahimik lang na nakatingin sa sahig, samantalang si Adrian ay paulit-ulit na tinitingnan ang vital sign indicators sa kanyang tablet na nakakonekta sa hospital network. Mommy, mahinang bulong ni Isabella habang tumitingin sa ina. Will Daddy be okay? He bled so much, saving me. Hinaplos ni Matilda ang buhok ng anak. Nanginginig ang kanyang boses habang sumasagot. Lalaban si Daddy, baby. Malakas ang daddy ninyo. Mommy, seryosong singit ni Adrian habang nakatingin sa screen ng kanyang laptop. I just received the medical update. The hunting knife went 4 inches deep into his right flank. It narrowly missed his kidney by 3 millimeters. He lost nearly 2 liters of blood before arriving at the ER. Napahawak si Matilda sa kanyang dibdib. Habang naririnig ang mga detalyeng yon, lalong bumabaon sa puso ang katotohanan na binuwis ni Johnson ang sarili niyang buhay para lang makabawi sa kanila. Bakit, Johnson? Bakit kailangan umabot sa ganito para may paramdam mo sa akin na mahal mo kami? Tanong ni Matilda sa kanyang sarili. Bumukas ang dambuhalang pinto ng operating room. Dahan-dahan lumabas ang head surgeon habang tinatanggal ang kanyang surgical mask. Mabilis tumayo si Matilda at ang triplets kasama ng sekretaryang si Mark. Doc, kamusta po siya? Mabilis na tanong ni Matilda, halatang nanginginig ang buong katawan sa kaba. Ngumiti ng kaunti ang doktor upang alisin ang matinding tensyon sa paligid. Ligtas na po si Mr. Del Rio. Tagumpay nating naisara ang naapektuhang blood vessel at naisali na ang 3 bag ng dugo. Napakalakas ng kanyang resistensya at fighting spirit na ipaatras natin siya sa kritikal na kondisyon at inilalapit na sa VIP Intensive Care Unit. Maaari niyo na siyang bisitahin, ngunit kailangan niyang magpahinga. Nang marinig ang mga salitang iyon, tila nabunutan ng malaking tinik ang dibdib ni Matilda. Napaupo siyang muli sa upuan, napahawak sa kanyang muka at doon na tuluyang bumuhos sa mga luhang matagal niyang pinipigilan at kinikimkim sa loob ng 7 taon. Mommy, lumapit sina Adrian at Nathan at mahigpit na niyakap ang waist ng kanilang ina. Are you crying because you hate him, Mommy? Mahinang tanong ni Nathan. Or are you crying because you still love him? Tumingin si Matilda sa kanyang 3 anak. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi. I was angry at him for 7 years, my babies. I hated him for abandoning us. Pero nung makita ko siyang walang alinlangan na tumatanggap ng saksak para lang protektahan si Isabella, na-realize ko na ang galit sa puso ko napalitan na ng awa at ang katotohanang nagbago na talaga siya. Dahan-dahan pumasok si Matilda at ang triplet sa loob ng malamig at tahimik na VIP ICU room. Nakahiga si Johnson sa malaking hospital bed, nakakabit sa kanyang ilong oxygen tube habang ang mga IV line at heart monitor patuloy na naglalabas ng mahihinang tunog.
Ang kanyang dating makapangyarihan at matipunong tindig ay namumutla na ngayon at puno ng bandahe sa kanyang tagiliran. Dahan-dahan, lumapit si Matilda sa tabi ng kama. Tinitingnan niya ang mukha ng kanyang asawa, mga linyang dulot ng puyat, pagod at 7 taong pighati. Tila naramdaman ni Johnson ang kabahiran ng kanyang pamilya. Dahan-dahan gumalaw ang kanyang mga mata at dahan-dahan tong nagmulat. "Matilda?" Napakapaos at mahinang tawag ni Johnson. Lumapit pang lalo si Matilda, inabot ang malamig na kamay ng lalaki. "Napakagaling mo ring magpakabayani, no? Bakit mo ginawa yon? Pwede kang mamatay doon." Isang napakahina ngunit tapat ng ngiti ang gumuhit sa mga namumutlang labi ni Johnson. "Dahil kayo ang buhay ko, Matilda. Nung akala ko pinalubog at nawala ka sa akin 7 taon nang nakalilipas, naging parang bangkay lang akong naglalakad sa mundo. Ngayong nagbalik ka kasama ng magagandang regalo ng Diyos sa atin, ang mga anak natin. Gagawin kong lahat para protektahan tayo, kahit buhay ko pa ang kapalit." Tumingin si Johnson sa 3 bata na nakatayo sa kabilang dako ng kama, pilit na inaabot ang tingin sa kanila. "Adrian, Nathan, Isabella?" Pilit gumagalaw si Johnson para maupo ng kaunti kahit baka sa matinding sakit sa kanyang sugat. "Alam kong napakasama at napakaulang kwenta kong ama sa paningin ninyo. Hindi ko kayo naalagaan. Hindi ko kayo naipagtimpla ng gatas o naipagbasa ng kwento nung maliliit pa kayo. Pero pakiusap, bigyan niyo ko ng kahit uling pagkakataon na maging ama para sa inyo." Nagkatinginan ng 3 bata. Ang dating matitigas na pader sa kanilang mga puso tuluyan na ngang natunaw. Si Isabella ang unang lumapit at dahan-dahan siya na pumunta. Umakyat sa tabi ng ama. Marahang niyakap ang maliliit niyang braso sa leeg ni Johnson habang nag-iingat na wag maipit ang sugat nito. "I forgive you, Daddy." Umiiyak na bulong na Isabella habang nakasiksik ang mukha sa leeg ng ama. "Basta, wag mo na ulit paiiyakin si Mommy at wag ka nang magkakasugat pa ng ganito." Napapikit si Johnson habang umaagos ang napakaraming luha sa kanyang mga mata. Hinalikan niya ng paulit-ulit ang buhok ng kanyang bunsong anak. "Pangako, Isabella. Pangako, baby, hinding-hindi na." Lumapit din si Nathan at nilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Johnson. "I guess I have to cancel all the fake parking tickets and system hacks now, Dad. You passed the loyalty test." Natawa si Johnson sa gitna ng kanyang pagluha. "Salamat, Nathan. Salamat, my son." Si Adrian naman habang pinupunasan ng sariling duha sa kanyang mata ay lumapit din at nakipag-shake hands sa ama. "Welcome back to our lives, but as a reminder, Dad, I still have full access to your bank accounts. If you hurt Mom again, I won't hesitate to empty them." Natawa rin si Matilda sa sinabi ng kanyang panganay, ngunit kasabay nito ang pagbuhos ng init at pagmamahal. 7 taon kitang kinamuhian. 7 taon kong pinaniwalang sarili ko na wala kang lugar sa puso ko. Pero ngayong araw na to napatunayan mo sa akin na ang Johnson na minahal ko noon ay nagbalik na at handa nang magbago. Nanlaki ang mga mata ni Johnson sa sobrang saya. Tila hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. "Matilda, totoo ba? Binibigyan mo ako ng ikalawang pagkakataon?" "Oo, Johnson." Ngumiti si Matilda na may pinakamagandang ngiti matapos ng 7 taong kadiliman. "Pinapatawad na kita para sa pamilya natin at para sa ating hinaharap." Pagkalipas na 1 taon, isang napakaganda, napaka-elegante at napakasayang araw ang ginaganap sa isang pampribadong beach resort sa isla ng Boracay. Ang buong dalampasigan napapalamutian ng mga sariwang puting orchids, kulay osas na rosas at mamahaling silk curtains na sumasayaw sa saliw ng mahinhin at preskong simoy ng hangin mula sa dagat. Ang kulay gintong paglubog ng araw sa kabilang kalupaan ay nagbigay ng perpektong liwanag sa buong lugar. Lahat ng mga kilalang tao sa mundo ng negosyo, media at matataas na opisyal sa bansa at sa Asia ay naroon upang maging saksi sa pinakamalaking kasal ng dekada. Nakatayo sa tabi ng altar, nakaharap sa dagat ng bilyonaryong si Johnson Del Rio. Nakasuot siya ng isang napakagwapong custom-tailored white Tom Ford tuxedo na lalong nagpapatangkad at nagpapalabas ng kanyang makapangyarihang tindig. Ngunit sa pagkakataong to wala na ang lamig at bagsik sa kanyang mukha. Ang kanyang mga matay puno ng kaba, saya at pananabik.
Sa kanyang kanang bahagi nakatayo ang dalawang anak niyang lalaki, sina Adrian at Nathan, na pareho ring nakasuot ng matching mini white tuxedos at stylish sunglasses. Dad, your pulse rate is currently 110 beats per minute. Bulong ng 7 taong gulang na si Adrian habang patingin-tingin lang sa kanyang smartwatch. You are more nervous today than during the billion-dollar H&C merger? Natawa ng mahina si Johnson at tinaplos ang ulo ng kanyang panganay. Mas madaling humarap sa mga board members kaysa sa araw na to, Adrian. Araw to ng buhay ko. At huwag kang mag-alala, Dad, singit ni Nathan habang inaayos ang kanyang bowtie. I checked the perimeter security 5 times. No bad guys, no fake DNA reports, and no crashed servers. Everything is perfect. Sa kabilang dako naman ay ang bunsong si Isabella na mukhang isang anghel sa kanyang kulay rosas na flower girl gown habang may hawak na maliit na basket na mga petals ng rosas. Playing Wedding March Symphony. Umalingaw-ngaw ang napakagandang tugtog ng grand violin at piano sa buong beach venue. Dahan-dahang nagtayuan lahat ng mga bisita at humarap sa mahabang white carpet aisle. Bumukas ang pinto ng grand floral arc. Niluwal si Matilda. Napasinghap lahat sa sobrang paghanga. Nakasuot siya ng isang napakagandang Vera Wang lace wedding gown na may mahabang cathedral train at kumikislap ng mga maliliit na diamante. Ang kanyang muka ay nababalot na isang manipis na veil, ngunit bakas pa rin ang walang katulad na kagandahan, dignidad at ang tunay na kaligayahan na matagal nang nawala sa kanya. Habang dahan-dahan naglalakad si Matilda patungo sa altar, hawak ang isang bouquet ng white peonies, di na napigilan ni Johnson ang kanyang emosyon. Umalpas ang mainit na luha ng kaligayahan sa mga mata ng bilyonaryo. Nang makarating si Matilda sa harap ng altar, dahan-dahan inabot ni Johnson ang kanyang mga kamay. Inangat niya ang veil ng asawa at tinitigan ito ng puno ng matinding pagmamahal. Napakaganda mo, my wife, higit pa sa unang araw na nakita kita. Mahinang bulong na Johnson habang pinupunasan ng sariling luha. Ngumiti si Matilda ng may matinding pagmamahal sa kanyang mga mata. At ikaw naman ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo ngayong hapon, my husband. Humarap sila sa pari sa gitna ng katahimikan at kalikasan at ng mga bisita. Johnson Del Rio, panimula ng officiant. Tinatanggap mo ba si Matilda bilang iyong legal na asawa upang makasama sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, iibigin at igagalang mo siya hanggang sa kayo ay paghiwalayan ng kamatayan? Tumingin si Johnson ng diretsyo sa mga mata ni Matilda habang mahigpit na nakahawak ang mga kamay nito. I do. Matatag at puno ng emosyon na sagot ni Johnson. I will love her, protect her with my life, respect her and treasure her for the rest of my days. Hinding-hindi ko na uulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan. I will love her and she is my heart, my savior, my home. At ikaw, Matilda, baling ng officiant. Tinatanggap mo ba si Johnson bilang iyong legal na asawa? Lumingon muna si Matilda sa 3 anak na nakatayo malapit sa kanila, pawang mga nakangiti at nagtatawanan, bago bumalik ang tingin sa lalaking nagbuwis ng buhay para protektahan ang kanilang pamilya. I do, nakangiting sagot ni Matilda. Pinapatawad ko na lahat ng nakaraan at buong puso ko siyang tinatanggap muli bilang asawa ko at ama ng mga anak ko forever. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife again. You may kiss the bride. Nilapit ni Johnson na magkabilang kamay sa mukha ni Matilda at inalikto ng buong tamis at pagmamahal habang ang mga bisita ay nagpapalakpakan ng napakalakas. Ang kulay rosas ng mga petals at paputok sa kabilang dalampasigan sabay-sabay sumabog sa kalangitan. Mabuhay ang bagong kasal! Hiyaw ng mga dumalo. Mabilis tumakbo ang triplets patungo sa gitna ng altar. Daddy, Mommy, family group hug! Sigaw ni Isabella habang nakataas ang 2 kamay. Yumuko sina Johnson at Matilda, niyakap ng buong higpit ang 3 bata sa gitna ng altar. Ang pamilyang minsan ang nawasak ng pandininlang, galit at matinding sakit muling nabuo. Mas matatag, mas matalino at di na kailanman magigiba ng sinuman. Habang nakatingin sa magandang paglubog ng araw sa Boracay, sinandal ni Matilda ang kanyang ulo sa dibdib ni Johnson.
Salamat sa hindi pagsuko sa amin, Johnson. Mahinang bulong ni Matilda. Hinalika ni Johnson ang noo at labi ng kanyang asawa habang nakakulong ang tatlong anak sa kanilang mga braso. Hindi ako kailanman susuko sa inyo, Matilda. Kayo ang aking buhay, aking kaluluwa at aking walang katapusang pag-ibig. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Ako muli si Miss Sandra. Maraming salamat sa pakikinig at pagsama sa akin. Kung nagustuhan nyo ang kwento ni na Matilda, Johnson at ng triplets, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo palagi sa ating mga bagong kwento. Mag-comment din kayo sa ibaba kung anong pinakagusto ninyong eksena. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mag-ingat kayo palagi at God bless sa inyong lahat.